My review and reaction sa full performance ni Atisa Manalo sa coronation night ng Miss Universe. Kaya, eto na, simulan na natin. But first of all, I want to commend Nawat for this very extravagant talaga na pag-prepare, pag-organize, yung production. As in, no, world class na world class talaga yung stage. Napakaganda. Kaya nga, yung kanyang Miss Grand International na pageant, sobra talagang nakaka-satisfy yung mga visuals. So, naghihinayang lang ako dahil yung mga partner niya, mga boss niya, parang, alam mo yun, siya yung nagtrabaho lahat. Pero as in, ang ganda ng stage, pati yung production, kaya ang ganda ng opening number ng Miss Universe. Hindi na ako nagtaka na sobrang lakas ang pag-iingay ng mga Filipino pageant fans na nandoon mismo sa venue during the coronation night. Especially nung inintroduce na si Atisa Manalo from the Philippines, di ba? So, naka-casual sila and yan yung suot nila sa kanilang opening show and eto rin, yung susuotin nila hanggang sa matawag sila sa first cut at yan yung top 30. Dito na ako nakahinga ng malalim. Sa wakas, naipagpatuloy ni Atisa Manalo yung placement streak ng Pilipinas sa Miss Universe. So, napakalaking relief ito, no? Kasi hindi biro makapasok sa top 30 knowing that this is Miss Universe. And yan yung kanyang reaction, syempre. So, I'm so happy and pinagpatuloy ko yung pagpapanood ko sa Miss Universe. Before we move further sa swimsuit, eto nga pala yung list of top 30. And hindi ko na siya na-vlog and na-publish kasi wala na talaga akong time dahil nagte-training ako. Yung training ko kasi is 10 hours. Tapos ang aga-aga ko pang umaalis sa bahay. So yan nga pala, bahala na kayong magbasa yung mga names ng or yung mga countries na nakapasok sa first cut. So, grabe talaga yung saya at kaba ko nung nakita ko si Atisa Manalo. And syempre ang happy ko, 'di ba, kasi nakapasok tayo. Pagdating naman sa swimsuit, same energy. Yung very confident pero kalmado si Atisa Manalo with that sweet vibe. Tsaka yung Barbie talaga na essence niya. And umuuz talaga yung pagka-Diyosa niya dyan sa swimsuit. So same yung energy, very consistent. And kitang-kita mo talaga na nag-glow siya. Kahit na medyo light or hindi masyadong makapal yung ginamit sa kanya na makeup. Tapos, iba din yung dating niya kapag ganyan yung hair niya. So, ang lakas ng dating niya sa stage. Full performer and I'm sure matataas yung mga naibigay na grade para kay Atisa. No wonder, nakapasok siya all the way sa top 5. So, yes, yung pag-twirl niya, yung signature na kanyang pose, tapos yung unique na pasarela niya, talagang hindi nag-fade dyan sa finals. Kaya, for me, super satisfied at super check. So may two parts dito, no? Yung question is, as a global ambassador or citizen, what will be your contribution to the humanity? Sabi niya, I want to be hope for people. I come from a very poor background, started pageants at 10 years old. And if there's something I want to show the universe, I am here right now. I'm studying in Miss Universe stage because I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. So, nasagot naman niya yung tanong, direct to the point, and shinare niya yung life story niya to serve as an inspiration sa mga young girls. Siyempre, pati young Beckies, young Oms, yung mga gustong mag-pageant in real life na gusto talagang magkaroon ng dream para iahon ang sarili from sa pagkalugmok. And then yung question dito na if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? Ang sinagot niya dito is nirelate niya yung kanyang advocacy which is etong Alon Academy wherein yung pagkakaintindi ko dito is it is similar to a livelihood program na ititrain kaya nga academy yung mga young girls para maging self-reliant and financially independent and para makatulong sa pamilya. Tapos to inspire other women na kahit na walang-wala kayo, pwede nyo pa rin makamit ang inyong mga dreams. So, ganun yung interpretation ko dito sa answer niya ha. Pagdating naman sa gown, ang reaction ko is,
Wow, parang diwata talaga si Atisa dito 'no? May parang pakpak, parang gano'n yung itsura ng parang butterfly ang eksena niya diyan, and then umikot pa siya. So, nagmukha siyang anghel na pumunta dito sa lupa. Parang gano'n 'no, ang Diyosa-Diyosa pa nga niya, tapos yung hair naman niya is parang hindi siya typical na bun, parang petals-petals na ginanon, na similar somewhat yung ginawa kay Sushmita Sen and Aishwarya Rai, na alam mo yun, reading-ready na para makoronahan. Pero third runner-up siya. Pero ma-happy pa rin ako kasi at least meron tayong placement, 'di ba? So, overall ang galing ng gown. Hindi lang yung performance ni Atisa yung nakikita dito, kundi pati yung gaano ka-creative ang mga designers natin from the Philippines. Eto naman yung mga nakapasok sa top 12. Makikita nyo yung mga familiar faces, familiar countries, and syempre andyan si Venezuela, andyan si Thailand, Philippines of course, si Cote d'Ivoire. So correct na lang sa pronunciation ko. And then, ayan, makikita nyo, meron pa si China. So para sa akin, maraming magugulat na nakapasok si China. However, nung tinignan ko sa kanyang prelim, sa swimsuit, sa gown, mukhang na-train 'to. Ang ganda ng lakad niya. Pati si Guadalupe, ayan. So, wow, ang lalakas ng mga nakuha sa top 12. At dito na ako naghinayang and ayoko na magpakaipok dito. Nung natawag si Atisa Manalo as third runner-up, parang napatahimik talaga ako na, "Ay, ba't gano'n?" Nasayangan talaga ako. Kahit na alam na natin na top 30 masaya na ako, pero lumabad pa rin talaga si Atisa, eh. So, hanggang all the way to top 5. Tapos gano'n yung mangyayari. So, siyempre 'no, nalungkot ako. Although happy naman ako, pero nalungkot na, hmm, yung gano'n na reaction. So, no wonder ang dami talaga nag-react ng mga pageant fans. And eto ang mas malala, yung mga halos lahat ng pageant fans nagbu sila kay Mexico, tsaka yung mga ibang Mexican pageant fans. So, ramdam mo talaga yung tension 'no, na baka any moment magkainitan, tapos kung ano pang mangyayari diyan sa loob. Kaya nakakatakot yung ganyan, especially kapag ang dami-daming tao, what if magkaroon ng stampede, if ever magkakaroon ng gulo. So, naloka talaga ako, as in super, super loka. Pero inilabas ng host yung kanyang cue card. Cue card ba yung tawag doon? Na correct form talaga. Na fourth runner-up si Cote d'Ivoire, o correct nila lang sa pronunciation. Third runner-up si Philippines. Second runner-up si Venezuela. And then Miss Universe is Mexico. And walang first runner-up dyan. So, nung una, parang peke kasi walang first runner-up. Eh, yun pala, ganun talaga. Unang itatawag yung Miss Universe, and then the first runner-up. So, mukhang legit nga yung paper na hinahawakan ng host na yan. Tsaka lastly, na-impress si Nawat sa behavior ni Atisa Manalo. Despite everything na nangyari at third runner-up si Atisa, nung in-approach niya si Atisa pa mismo ang nag-thank you kay Nawat at nagulat si Nawat. Kasi sinabi ni Atisa na, I like your production, I like your organization, kasi ang ayos, ang efficient, at ang garbo. So, syempre natuwa si Nawat, no? Hindi niya ina-expect na gano'n ang sasabihin ni Atisa Manalo, kasi baka ang ina-expect niya sa mga third runner-up, second runner-up ay magngangaw-ngaw sila. Katulad ng ginawa ni Myanmar. So, syempre, no, medyo careful na si Nawat. Kaya the magic question is, nasatisfy ka ba doon sa full performance ni Atisa Manalo or what? O, di ba? Merong nasatisfy katulad ako, pero meron ding mga iba na hindi nasatisfied. Pero mas lalong nagulat ang lahat sa announcement. So, ganun talaga ang buhay, no? Anyway, marami pa akong i-upload bukas, kasi may oras na ako. And it's my off. Kaya abangan nyo na lang yung mga susunod na vlogs ko. So, ingat and good night. Mwah!